Sa inyo mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sabi ni Senador Lacson, deliberate law o sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung pagbibigay ng maling data sa Malacanang para lituhin yung pagsusuri saka yung inspection sa mga flood control projects. Pero bago yung revelation ni Senador Lacson, ang tanong ko po, Yusek, ito ba'y alam na ni Pangulo noong pa man na nagbibigay siya ng maling ulat sa Pangulo? Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Salamat po, Yusek. Salamat po. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7. Ma'am, nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President, or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. But wasn't there at least a commitment from the cabinet secretaries out of goodwill na should it be necessary, they will present themselves to be investigated? Kasi po, the reason I ask is because Secretary Bonoan promised to return to the country on December 17, I believe. But as we speak, he is still not in the Philippines. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya. At kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. And as for the other secretaries, ganun din po. Halimbawa ho, may mga ibang nag-resign po na cabinet secretaries or undersecretaries na nabanggit do sa video, for example, ni former Congressman Zaldico, na kung sila po'y, again, lumutang kanilang mga pangalan and then we later find out na nasa ibang bansa na pala sila. So wala na po tayong habol sa kanila. Hindi po. Meron pa rin po. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung nakailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Ma'am, panghuli na lang po. Nabanggit niyo po dati na si Justice Undersecretary Cadiz ay nagbitiw nung nabanggit na po dito sa issue na ito. May impormasyon po ba tayo kung tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw? Wala po akong update sa ngayon. Sa ngayon, wala po tayong update. Again, the reason I ask is because he was cited at the Department of Justice just recently, as in 2026 na po. So I was just wondering if you had information, is he still reporting for work or did he just... Siguro po makakasagot po niya ng DOJ. Thank you. Another follow-up po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Just a follow-up, Yusek. Yung unang presentation ni Pangulo doon sa kung saan inireveal niya yung mga status ng government projects, flood control projects, di po ba natin pa pwedeng ma-consider yun, Yusek, na confirmation doon sa sinasabi nga ni Senator Lacson doon sa status, since pinuntahan din naman ng Pangulo yung mga questionabling flood control projects at napatunayan niya na meron ng mga ghost projects, mga hindi tapos. Ano po yung ibig niyo sabihin? Kung merong maling report? Si Secretary Bonoan tungkol sa ghost projects? Hindi po ba nagpapatunayan, Yusek, doon sa sinabi ni Senador Lacson na tama nga yung sinabi ni Senador Lacson na tila nagkaroon nga ng maling pag-uulat? Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po makukonfirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Sige po, Yusek. Sunod po na katanungan, Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. We understand that President already directed yung return ng money to PhilHealth last September, but right now, may we also get the reaction of the palace regarding group of lawyers and doctors filed criminal complaint against Executive Secretary Ralph Recto about the PhilHealth fund transfer during his time as Finance Secretary. Their basis is the SC ruling declaring the finance order null and void. Has ES Recto been informed of this?
And nagbigay na po ba siya ng response about this? Okay. Actually, nasagot na po yan nung kamakailan ni ES Recto na siya lamang po ay sumusunod kung ano yung naaayon sa batas. Ito nga po yung 2025 GAA. 2024 GAA. But minabuti po nating kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now E.S. Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional." End of quote. Thank you, Yusek. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net25. Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Thank you. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pagbi-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating central bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin ito ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ma'am, follow up lang po. Kung sakali po na meron ng mga makulong like yung mga malalaking personality na involved, tingin niyo po ay makakatulong to para bumalik po sa normal or bumaba or tumaas na ulit yung halaga po ng piso? Hindi ako makapag-speculate, but tingin natin, isa to sa magiging daan para mas lalong magtiwala ang mga kababayan natin at mga investors sa ating pamahalaan. Para po sa huling katanungan, Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nung isang araw po, nabanggit po ni Secretary Mulya po ng DILG yung tungkol po sa possible extradition ni dating Congressman Zaldico. Pero kinontra po ito ni dating Senadora Lela de Lima at sinabi na hindi daw po uubra yung ganito. At para ho sa kanya ay mas reasonable po yung pagpapauwi sa kanya through deportation at may pag-ugnayan po sa Portugal. So ano pong ito po ba ay kinoconsider po ng Malacanang o ng pamahalaan at ng Pangulo po? Sa ating pong huling pagkakaalam, ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Thank you po. That's the last question, Yusek. Maraming salamat.